Sabi nila, wala namang ganong ginagawa dyan sa daycare. So, malalaman po natin sa orientation na ito kung ano talaga yung ginagawa ng mga bata. Lalo na sa City Hall, karamihan po kasi doon ay mga grand na. Dahil working na yung both parent. No po? So, nagpapasalamat po. Okay, ma'am? Paloob lahat ng daycare center dito sa center. At sa buong Olonga po, may 8 Child Development Center. Dati po, 55 pa lang. So, nadagdagan po tayo ng 3. And hopefully, madadagdagan pa by next year pag nagawa na po yung sa at sa no po. And meron din po tayong Center for Women. Yan po ang Center for Youth at saka ang Special Drug Education Center. Located po yan sa Center for Youth. Meron din po tayong Social Development Center. Diyan naman po yung mga kabataang mga babae, 18 below, na nagdanas ng pang-aabuso sa kanila. No po? So, dyan po, nire-reform po yung mga batang babae na yan. Kasi, syempre, nangyari na yung hindi maganda sa kanila. Kailangan ma-reform natin sila. So, pinag-aaral natin, tapos hanggang sa makatapos, para makapagsimula din po sila ng panibagong yugto ng kanilang buhay. Meron din po tayong WCPU. Kung kayo po ay nakaranas ng pang-aabuso, takbo lang po tayo dyan sa Guarda Special Drug Education Center. Dito po, meron pong reformation para sa mga kabataan na nalululong sa drugs. Kahit po hindi pa nalululong sa drugs o gusto lang magkaroon ng kaalaman kung ano yung mga nangyayari o kung yung ano yung mga naidudulot ng droga, dito po pwede natin silang ilaga para hindi na nila puntahan yung takong yun na hindi maganda. No po? So yan po ang mga facilities and services ng CSWDO. May tanong po ba? Wala. Ginagabayan ng mga legal basis. Ano po? Ano po yun? Ang Republic Act number 6972 or Barangay Total Development and Protection of Children's Act. Diyan po nakapaloob na ang bawat barangay sa isang munisipyo or sa isang city dapat mayroong at least isang daycare center. No po. At pasalamat po yung 17 barangays. At doon sa 17 barangays, mayroon pong 58 na daycare center. Depende po yun sa laki ng barangay. Ang kabang qualification, training, and accreditation ng ating mga child development workers. So yun po ang trabaho ng CSWDO. Kami po yung nag-hire, nag-fire, ganun po, no? Nag-train, nag-i-equip sa mga child development worker para pagpasok po nila, ready na po sila para humarap sa inyo at sa mga bata. Under po sa Section 6, nakapaloob naman po na ang ating barangay o ang bawat barangay ay magbibigay ng kaukulang allowance sa ating mga child development worker. Pandagdag lang po yun. No po? Dahil sila po ay hindi naman sumasahod ng katulatin. Ito po ang batas na nagre-recognize na ang age 0 to 8 ang first crucial stage ng inyong mga anak. Ano po? Pag sinabi po ba nating 0, ano pong ibig sabihin nun? Infant, baby. Infant, baby. Okay. Yung pong nasa loob pa lang po siya ng
sinapupunan ni mami, kailangan po nano-nurture na siya. No? Kaya dito po nakalagay, nurture the child today. Kasi noon, daycare center. So, na-develop na po yun, naging ECCD. Early Child Care and Development na po. So, yan na po ang tawag natin sa mga daycare center. So, ang kinikater po natin is from 0 po. Ang inyong anak po ba ay 5 taon na? Yung mga nag-aaral dito? Hindi po. Sino po ang may 3 years? Ma'am Julie, High-TED. Okay. Ano po ba yung ITED? Ang Infant Toddler Early Development Program. Base po kasi sa pag-aaral nila, as early as baby, kailangan po nasa Child Development Center na. Agree po ba kayo doon? Opo. Ha? 11 years old na anak dito. Ayan. So, anong oras nyo po? Umaga o hapon? Hapon. Yung iba naman po, umaga. So, nasa sa inyo po yan. Kung ano yung napagkasundoan ninyo nila teacher. Kung umaga ba ang 3, hapon yung 4. No po? Makakasulat na po siya ng isang buong sentence. No po? So, ano po ang ginagawa dyan? It's more on play, learning experiences. So, natututo po sila sa pakikipaglaro sa kanilang mga kapwa-bata. Tayong ang pangatlo po, pre-kindergarten 2. Sila naman po na ang mga batang nasa 4 to 4.11 years old. Sila po yung mga batang nire-ready na natin para sa kindergarten. No po? Pero kung ang inyong anak ay ngayon pa lang po mag-aaral, hindi po siya dumaan ng pre-K1, huwag niyo pong pupwersa. Home base, ayan. Teacher, baka pwedeng mag-home base na lang ako. Ang bahay mo dyan lang sa tapat. Hindi po pwede. No po? Ang binibigyan lang po ng home base program, yung mga lugar na mahirap na pong puntahan, yung hindi na naaabot ng mga sasakyan, yung sobrang taas na, nasa tuktok na ng care. Bukod sa nai-stimulate ang kanilang growth and development. Baka mamaya okay, natututo po sila ng proper nutrition na de-develop ang kanilang mental, receptive, at expressive. No po? Natututo po silang makihalubilo sa kanilang kapwa at sa mga matatanda. Natuto silang proper hygiene and grooming. Ay, mga anak, ang ilan po dito ay ipinadala sa inyo. ECCD card o immunization card. Alam niyo po yun. Okay, doon po nakalagay ang bakuna ng inyong mga anak since birth. No po? Growth chart, yun pong nasa likod ng ECCD card. Kasi po, minomonitor nila teacher yung height at weight ng inyong mga anak. Kung mapapansin niyo po sa likod nun, may graph po na paganyan. Dapat po, ang inyong anak hindi bababa doon sa graph, hindi rin po aakyat. Kasi pag naging ganon, malnourished na po yung bata. No po, hindi po porke ang laki at ang ECCD checklist. Pagdating nyo sa DepEd, sabihin ni teacher doon sa DepEd, Mami, kailangan ko yung card ng anak mo sa daycare. Balik ka dito kay teacher. Sabi, teacher, pahingi daw ng card ni baby. Bibigyan ka nito ni teacher. Akala mo ang laman yan, math, 95, Filipino, 87, hindi po, no? Ito po ang developmental milestone ng inyong anak. Nakapaloob po dito ang 7 domains. No po, kung na-explain na ni teacher sa inyo ito,
i-schedule po kayo ni teacher for assessment. No po? One-on-one po ito. Si teacher, si baby, at kayo. No po? Pag natapos, hindi na. Very good. Marami po bang natatapon? Kasi kasama yun sa tanong eh. Oh, diba? Para hindi rin maraming matapon, ang ibigay nyo lang po sa kanila ay pinggang Pinoy. Ano po yung pinggang Pinoy? Magkakaroon po kayo ng nutrition seminar. Si Ma'am Ruth de Belena po ang magdi-discuss sa inyo noon. Ang instruction. Yung inyo po ba yung inyo po bang anak nakakaintindi ng utos? No po. Ay, very good. Pero kapag hindi po niya naiintindihan ang simpleng utos, katulad ng, anak, abot mo nga sa akin yung tuwalya. Pag hindi po niya naiintindihan yon, kailangan natin yung i-develop. Ano po na makapagpahayag ng sarili niyang damdamin? Gaano po ba siya ka-fluent magsalita? Tuwid na po ba ang kanyang salita? O, nakaka-identify na po ba siya? Nakakakanta na po ba siya? Nakakapagtula? Nakakapag-story ng ayon sa pagkakasunod-sunod? No po? So, yan po ang expressive language ni baby. Cognitive domain. Kakayahan po ng inyong anak na mag-solve ng simpleng problem. Huwag naman po yung problema sa bahay ang ipasolve nyo sa kanya, no? Anak, paano kaya natin babayaran yung bill ng kuryente natin? Alay, hindi po niya yan masosolve. Paano po yung puzzle? No po? Pagbuo. Ayan. Pakisabi po din sa president na sa October sila wala